Tuloy-tuloy lang ang Pangulo sa kanyang trabaho sa kabila ng ingay politika at intriga sa kanyang administrasyon. Si Clazel Pardilla sa detalye. Nakafocus pa rin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang tungkulin sa gitna ng kaliwat kanang kontrobersiya. Ayon sa Malacanang, hindi nagpapaapekto ang presidente sa ingay sa politika. Prioridad kasi ng Pangulo ang pagseserbisyo, sabi ni Communications Secretary Dave Gomez. Patunay dyan ang pagbisita ng presidente sa Tuwi Albay kahapon. Namahagi ng ayuda si Pangulong Marcos sa mga biktima ng bagyong Uwan doon. Malaking karangalan ang sa bayan ng Tiwi na bisitahin ng isang Pangulo. Mayroon tayong 141 totally damage. Ngayon, magkakaroon yun ng kitchen kit, family kit, and yung health kit, no? Tapos may cash assistance pa. Inatasan din niyang mga ahensya na pabilisin ang pagsasaayos sa mga kalsada, bahay, paaralan at pagbabalik ng supply ng kuryente sa Albay. Pinangunahan din ng presidente ang ika-150 anibersaryo ng isang banking corporation. Ipinaramdam ng Pangulo ang suporta sa kumpanya at binigyan diin ang kahalagahan ng pagtutulungan ng gobyerno at pribadong sektor, lalo na sa larangan ng financial services, para makatulong sa pag-usbong at paglago ng negosyo at mga industriya sa bansa. Pinangunahan ng presidente ang panunumpa ni dating Finance Chief Ralph Recto na tatayo na bilang Executive Secretary. Humarap din sa Pangulo ang bagong talagang Department of Finance Secretary na si Frederick Go. Giit ni Secretary Gomez, sa kabila ng balasahan sa administrasyon, hindi tumitigil ang gobyerno na tugunan ang mga problema sa bansa. Malaki anyang responsibilidad ni Pangulong Marcos, kaya hindi niya bibigyan ng dignidad o papatulan ang mga alegasyon at gawa-gawang kwento sa kanya. Hinimok ng Malacanang ang publiko na maging mapanuri sa mga impormasyong lumilitaw. Tinawag ito ng palasyo na malisyosong paratang at pawang paninira lamang. Ang Partido Federal ng Pilipinas, dinepensahan si Pangulong Marcos laban sa mga akusasyon ni dating kongresistang Zaldico. Binanata ng partido ang umano'y walang basehang paratang at hinamon si Ko na umuwi ng bansa para patunayan ang kanyang alegasyon. Inihayag din ito ang pakikiisa sa laban ng administrasyon kontra korupsyon. Tiniyak naman ng pinakamalaking business group sa bansa ang tiwala sa administrasyon at kumpiyansa sa lakas ng ekonomiya sa kabila ng political tension. Nananatili anyang matatag ang ekonomiya dahil sa mataas na regulasyon at tuloy-tuloy na private sector investments. Apila ng grupo, lalo pang tiyakin ang stability, rule of law at mabilis na aksyon para mapanatiling buhay ang tiwala ng mga mamumuhunan. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.